Okay, so actually guys, yung recording natin last week, medyo na-corrupt siya. So hindi ko kasi masyadong tawag dito. Naiwan ko yung file dun sa lab. No? And then at the same time, so syempre, may papasok ng next class, hindi ko agad na wrap up yung recordings. So nangyari, na-corrupt. So anyway, siguro next time na lang, no, I'll try to record na lang dito siguro sa laptop yung ating class para mas madali para sa akin. No? Anyway, so that's why meron tayong ganitong post-recording. It's because, ayun nga, I still want to give you yung parang access do sa mga diniscuss natin sa lab last week. Okay? So, this time, ito yung ating environment setup para dun sa ating course, which is we're using MERN-Stack. So, that's MongoDB, Express, React, and then Node.js, no? So, we need to install itong mga application na ito for our development setup. Okay? So, yung first is yung ating Visual Studio Code. So, which is, I hope, no, for most of you, regardless kung if you're using your personal machine or sa lab, itong Visual Studio is installed na siya. Okay? Pero, kung wala, no, kung if you're still sa personal machine nyo, no, kung wala pa, so please install it. Itong document na to na ipapakita ko, no, will be available sa ating module later on. Okay, so yung link to download yung VS Code, nandito rin. So, i-click nyo lang yan. No? Regardless kung if you're using Mac or Windows or Linux, diba? So, nandiyan yung mga download for each operating system. Okay, so kung installed na yung ating VS Code, kailangan nyo lang mag-install dito ng mga extension na kailanganin natin. So, I only suggest 2 extension as of now. Yung first is yung prettier code formatter natin. Okay, so you can install or you can check that sa VS Code. So, open nyo lang yung VS Code nyo. And then here, dito sa ating left panel, yung parang building blocks na icon, that would be the extensions. So, click nyo lang dyan. And you can collapse yung ibang icon. Pero doon sa installed, ito yung mga naka-install na well, at least dito sa akin, ng mga extensions. Okay? So, we can just copy this one. Okay? Kung may access na kayo sa document, copy nyo lang yan and then paste it here to install yung ating prettier code formatter. Okay? So, meron na ako niyan. Okay? So, naka-install na siya. So, click nyo lang yung install dyan. Okay? And then, next would be yung ating ES7 plus React, Redux, and so on, no? na snippets. So, kahit yung ES7 na lang siguro i-copy nyo, no? And then, paste it here. And then, yung result naman yan is, kung ano yung una, that would be yung ating extension. So, install nyo lang din siya. Okay? So, explain ko lang kung para saan itong mga to. So, yung una, yung prettier code formatter natin, this is the extension na ginagamit natin para automatically ipo-format na nung ating VS Code yung code natin. Okay? So, para maging clean and consistent yung itsura niya. Kasi diba usually, kunyari, nagtatype ka ng code. Diba? So, kung halimbawa, gagawa ka ng statement, let's say, if statement. So, type nyo if statement, condition, tapos yung curly braces natin, and then sa loob ng curly braces, nandun yung ating statement. Diba? So, usually kasi, alam mo yun, parang hindi ganun na-align ng maayos when we type. Okay, so minsan, minamano natin siya na formatin para pumantay yung mga curly braces saka yung statement. Okay? So, yung ganung klaseng formatting, guys, hindi siya parang sabihin natin for static purposes, but ang pinaka-main idea nun is that para mas maging malinis at madaling maintindihan yung code niyo. Okay? Kasi syempre, later on, hindi lang naman kayo yung developer na titingin ng gawa nyo, especially if nandun na kayo sa parang pinaka-production talaga. So, you need to make yung code nyo na malinis, no? Based dun sa parang semantics ng programming languages nyo. So, yung prettier natin, ito yung magiging susi para mas madali. No? Para hindi na ikaw yung magmamanual na mag-align. So, once you press yung save dun sa ating VS Code, automatic na niyang ipo-format yung code nyo. So, yun yung prettier natin.
Okay? And then yung pangalawa, yung ES7 plus yung languages sa snippet, ito naman yung mga shorthand kapag magta-type ka. No? So, later on siguro, no, sa mga classes natin, I'll try to introduce yung mga code snippets. So, para mas papadali yung pagta-type natin. Okay? So, these are all for productivity purposes, guys. No? Yung mga extension na to. Para lang mabilis tayo mag-type. Kasi kung lahat ng code is mamanualin yung kopyain, no, or gayahin katulad ng pinapakita ko sa lesson natin, matatagalan tayo. No? So, we need to leverage itong mga extensions na to para mabilis yung ating process. Okay? Alright, so next, after natin ma-install yung mga yon, you need to configure yung ating VS Code. So, like I said, you need to configure yung ating natawag na format on save. Para mangyari dyan is, each time na nagsasave ka ng file dun sa ating VS Code, automatic na niyang ipo-format siya. No? And then, syempre, yung ating formatter, which is yung prettier, yung gagamitin natin. Okay? So, to do this, no, to format yung ating code on save, so punta lang kayo sa VS Code. And then, merong gear icon dito sa baba, yung manage. And then, punta lang kayo sa settings. So, lalabas to, and then you can type format on save. Ayun. So, yung format on save natin, yung editor, so kapag uncheck yan, pakicheck nyo lang siya. Okay? So, check nyo lang to. And then, after that, may makikita kayong icon dito sa taas, no? So, may upper right. Yung parang paper na merong arrow na papunta sa right. And then, pag hinover nyo, makikita nyo open settings JSON. So, click nyo lang to. And, siguro, kung first time nyo siyang gagawin, wala pa tong laman, empty. Okay? So, sa akin kasi marami na akong settings na nilagay dito. So, that's why medyo magulo na siya, no? Anyway, possible na empty siya. O kaya, yung pinindot nyo na settings kanina, yung editor.format on save, baka nandyan na yon. No? Pero, ang pinaka-importante dyan na kailangan nyo idagdag is yung ating editor.default formatter. Okay? So, pwede nyo siyang i-type, no? And enclose nyo lang siya lagi sa quotation. So, editor.default default formatter. Sorry. Na sa spelling. TF, ayan. Default formatter. Tapos, ang value niya, that would be yung esbnp.prettier dash VS Code. Okay? So, inulit ko lang yung pag-type, pero ito din yung sa taas. No? So, ito lang yung ilalagay yung settings dyan. I-add nyo lang siya. No? So, mangyari dyan, kung meron ng value na editor.format on save, tapos nakalagay true, diba? Nakalagay dyan, true. Dun sa dulo niya, comma, tapos yung value nito. Okay? Kasi JSON file siya, guys. No? You need to follow yung semantics natin and to have a separation of comma for each value or for each pair. Okay? So, re-remove ko yan kasi redundant na dahil meron na yan dito sa ilalim. Pero sa case nyo, ganun gagawin nyo siya. Ganun gagawin nyo. Okay? So, you can Control S, no, once na magawa nyo yan, and then you can close down itong ating settings, no? So, hindi ko siya sinave kasi, syempre, meron na tayong value for that, no? Pero sa case nyo, i-save nyo muna bago nyo i-close. Alright? So, next, ito yung ginawa natin, yung step 4. Yan. So, nandito rin naman sa guide kung ano yung expected na ilalagay nyo. Okay? So, ito yung magiging value ng ating settings.json kanina. Okay? So, next, after natin sa VS Code, no, after magawa yon, you need to make sure na install yung Node.js natin, no, sa terminal. So, please go to this site, download nyo lang siya. So, madali lang naman to. Just next lang yung installation. And then, after na ma-install, open nyo lang yung terminal nyo. So, you can type terminal. Okay, and then we need to check if installed na siya. So, may mga command tayo dito to check yung version ng node tsaka yung npm natin. Okay, so yung first node-v. So, lalabas dyan yung version.
Okay? So, walang kaso kung magkakaiba tayo ng version, guys, no? Kasi sa akin, I'm using version 22. Pero yung pinaka-latest na LTS version kasi is, I think, 24 na. So, walang kaso yun. It's all the same. May mga konting differences lang sa versioning. But the idea here is dapat may lumabas na version. Okay? So, kung sa inyo, meron na kayong Node dati and you check kung mas luma yung version nyo, that's fine. Okay? Pwede naman natin siyang i-update kung gusto nyo siyang i-update. No? And then, npm-v. No? Yung next, npm-v. So, dalawa yung ating chine-check dyan. No? Yung Node version, tsaka yung npm. So, sa npm, I think latest na to, yung 11. Pero kung 10 pa yung version niyan dun sa lab, okay lang din yun. Okay? Basta ang goal is lumabas itong dalawang version na to, no? Pag tinype niyo npm. Okay? O next. So, meron ditong troubleshooting instruction just in case lang na hindi gumana yung npm-v nyo. Kumbaga parang meron siyang error dyan na lumabas, tapos parang pula or something. May kailangan lang kayong gawin. Okay? So, ito yung kailangan nyo gawin kapag hindi nyo mapalabas yung version ng npm nyo. Kasi ang idea doon is si Windows kasi, by default, yung mga PowerShell script, hindi siya ini-enable to run or to execute. Okay? So, yung itong npm kasi, this is a PowerShell script. So, kapag sa Windows ka, kapag nag-try ka mag-execute ng any npm command, ibig sabihin yan, parang ina-access mo yung PowerShell script ng npm. By default ka hindi siya allowed. Okay? Kahit na naka-admin ka pa or yun yung rights mo, no, for this terminal. So, para ma-bypass natin siya, ang kailangan nyo gawin is i-gawin itong instruction natin dito. Okay? So, you can open your terminal again, run as administrator, and then, once nagawa nyo yun, pwede nyo i-check ito, yung get execution policy list. So, paste lang yan. So, same yung casing niya guys kasi PowerShell command to. And then, lalabas dito, most probably, lahat ng policy, even yung current user tsaka local machine, is undefined siya. No? Most probably yun, just in case, no? Kung hindi gumana yung npm. So, we need to set yung execution policy for the current user and local machine to remote sign para i-allow natin yung npm. So, paano natin gagawin yon? So, ito yung key dyan. I-copy nyo lang tong set execution policy, remote sign, scope, hanggang dito sa user. So, hindi kasama yung data. Huwag nyo isasama yan. Copy nyo yan. Paste dito. And then enter. Okay? So, once you check yung get execution policy, so, most probably remote signed na siya. And then, when you try to npm-v, yan. So, makikita nyo na yung version ng ating npm. Okay? So, next. So, after natin ma-verify yung node in npm, now's the time to check naman yung ating MongoDB. So, itong MongoDB guys, no, meron tayong two ways on how to tackle this. Pero siguro, maganda gawin na lang natin yung online. Okay? I mean, pag nasa lab tayo, no, you can do it online. Tapos, yung nandito kasi na instruction sa ating document is kung paano i-install locally. Okay? So, you can install locally kasi yung MongoDB. So, nandito yung instruction natin. So, madali lang naman siya, no? Parang typical na mag-install ka lang din ng application. Next niya lang. And then, pwede yun yung gamitin natin. Okay? Pero minsan kasi sa lab, hindi naka-install. So, pwede tayong mag-online. Okay? So, yung wala dito is yung ating online version. So, I guess, yun na lang yung aking papakita, no? So, wait lang. Alright. So, ngayon, punta muna tayo siguro sa MongoDB site, no? So, type nila sa browser nyo. MongoDB. Okay. And then, you can go to the first link. And then, kung wala pa kayong account, guys, you need to create an account. Sign in lang kayo. So, click nyo yung sign in. Ayan.
So, sign in, and then, you can use, yung account natin sa Google. So, you can use yung school account nyo, no? Yung ating, CIIT email. So, ako kasi, when I use this, yun nga, yung CIIT yung ginagamit ko. Okay? So, you can, use that. Sign in lang kayo dyan. Okay? And then, at first, wait lang. Let me silang kung makakapag-create ako ng organization. So, mukhang hindi na ata. Anyway. So, basta yun. So, after na makreate nyo yung account nyo, ang tawag dito, paggagawan kayo dyan ng project, no? So, bahala na kayo kung anong name ng project nun. Pwedeng CIIT, no? Para at least descriptive siya. So, try natin mag-create ng project dito, no? So, lagyan natin CIIT2. Pero I'm not sure kung allowed pa ako mag-create ng isa, no? Okay, pwede pa. And then, you can click next. So, yung project owner, that's fine. By default, ikaw naman ang owner nun. So, create na lang siya. Okay. And then, ang next kasi doon, pagka-create nyo ng project, mag-create kayo ng cluster. Okay? So, yung cluster, ito yung parang pinaka database server natin. No? So, ito yung parang physical. Well, hindi siya technically physical kasi cloud siya. No? But parang ito yung service account natin for the database server natin. Okay? Yun yung cluster. So, create tayo ng cluster. And makikita nyo dyan, no? You can select kung anong tawag dito, type, no? So may paid version dito. So gamitin na natin yung free. I think yung free is enough na for us, to check or to use para sa mga lessons natin. Okay? And then click na lang yung free. And then dito sa configuration, yung name ng cluster, you can name it, no? Pwede yung gawin yung pangalan ng subject natin siguro, no? So WDD2. Yan. Ayun yung cluster name natin. And then you can choose yung provider. So wala namang kaso sa tatlong to, no? So you can select yung default na lang, no? AWS, that's fine. Pwede rin namang Azure if you want or Google Cloud. Pero yeah, we're using it free. So let's keep it in default na lang, no? AWS, and then when you select yung region, so make sure lang na nasa Asia yung region natin. Okay? So, mahirap naman kung nasa ibang kontinente, no? So, malayo yung ating server. So, baka maging problema naman natin doon is yung traffic. Okay? So, just select Asia and then it's up to you, no? Kasi by default nasa Hong Kong yung ating data center. So, you can select din naman Singapore if you like. Okay? So, default na lang natin siya, guys. And then, create deployment. Okay? And then after that, lalabas itong mga ganito. No? Magka-create tayo ng database user natin. So sa database user, palitan nyo lang ng username. Okay? So username niya, it's up to you guys, no? Kumbaga parang I am just thinking lang kung ano yung magiging user ko, no? In my case. Pero it's up to you kung ano yung name niya. And then pangalawa, itong password na to, paki-keep. Okay? Pwede nyo i-copy. Click na tong copy na yan. And then, i-save nyo siya sa notepad, no? Or sa somewhere na pwedeng safe ilapag. Okay? Kasi ilagay nyo lang siya somewhere. Tsaka yung username, keep nyo rin to. Kasi later on, gagamitin natin siya for connection string. Okay? And then, create database user. Click na lang to. Alright? So, na-create yung ating database user. And then, choose a connection method. Okay, so sa connection method natin, ang gagamitin natin is drivers. So, click nyo yung drivers. And then, yung driver natin, Mongoose by default. Kasi nga, we're using MERN stock. So, Mongoose yung gagamitin natin. So, sa version naman, just keep it 7 or later. And then, ito, later on gagawin natin to sa ating session, sa actual na coding. Pero huwag nyo manang gawin siya. Ang importante lang makreate natin yung ating connection string. Okay?
So, ang importante dyan is yung nandito sa number 3, yung add your connection string into your application code. So, by default, naka-check yan lahat. Okay? And then, ito na yung ating pinaka-actual na connection string. No? So, makikita nyo dyan yung WDD user. Ito yung ating user account. Tapos, ito yung password niya. Okay? So, that's why guys, itong value na to, very important siya, no, na tinatago natin siya at kinikip natin na private. Okay? So, later on, sa lesson natin, tuturo ko kung paano natin itatago siya ng safe. So, i-copy nyo lang to, since yan yung actual nating connection string, and then, i-keep nyo lang din siya sa tabi, no? Lagyan nyo sa notepad or kung saan man. Okay? And then, once you do that, click nyo lang yung done. Okay? So, after that, so ito yung ating cluster, ito yung ating dito. Ito yung ating cluster, tsaka yung connection string natin nagawa na natin, no? So you can try to check hindi, okay. Connect yan eh. So, next natin gagawin is to check yung user account, no? Verify muna natin kung na-create nga yung user account natin or hindi. So, we can do that by wait lang. Okay. So, check natin yung ating user account. So, we can do that by clicking here, yung project identity access. Tama ba ito ba? Hindi. Sorry. Database and network access. Yan. So, ito yung ating user. So, na-create natin siya. So, you can edit that by clicking this. And then, edit password. No? Kung gusto nyo palitan yung password niya, so dito yon, no? Edit password. Okay. Actually, guys, we can type our own password here. Pero ako, I would advise na we can use yung auto-generate secure password. Okay? So, click nyo lang to kung gusto nyo mag-create ng panibagong password. Kasi let's say, sabihin natin na compromise yung password nito. No? And then, syempre, gagawa tayo ng panibago. So, you can auto-generate that. So, huwag nyo lang i-show. No? And then, copy. Okay? Auto-generate and then copy. Tapos, i-set aside nyo. And then, after that, update user. Okay? So, ganun gagawin natin. Para, just in case na kung halimbawa na-expose yung account natin dito sa MongoDB, we have a way no, to create a much more secure password. So, di natin siya gagawin. Click natin na default yung ginawa natin na password kanina. No? And then, ito pa pala, another thing is yung IP access listing. Okay? So, ito importante to. It's because, kung halimbawa yung MongoDB, no? O kunyari, napalipat-lipat kayo ng PC. Let's say, from lab, and then papunta sa personal machine nyo, laptop man siya, or PC. No? As long as ina-access nyo yung MongoDB nyo sa iba-ibang machine, at iba-ibang network, we need to add yung IP address, o yung public IP address ng PC na yon, na kung saan natin ina-access to, dito sa list ng mga access list natin. Kasi ang idea dyan, by default kasi, hindi inaalaw ni MongoDB ang any access sa database mo. So tinitingnan niya lang yung whitelist natin ng mga IP. So, dito lang yung bibigyan niya ng access. So, then the rest, deny. Okay? So, that's why, each time na binubuksan niyo yung MongoDB nyo, or gumagawa kayo no, sa ibang machine, lagi nating i-add yung ating machine no, sa list ng whitelist. So, to do that, click nyo lang yung add IP address. So, maganda pangalanan nyo siya para at least descriptive yung yung entry, and then confirm nyo lang. Okay? So, automatic na yun. Kukunin nyo yung IP address ng current machine mo. So, importante yan para ma-access natin siya. Okay? So, actually, yun lang naman sa MongoDB setup. Yung importante doon is yung connection string na tinabi nyo kanina. Okay? So, to browse, so andito tayo sa cluster, di ba? So, to browse yung table and database natin, you can click yung browse collection. So, pag-click mo ng browse collection, ayan. So, lalabas to. So, connecting to WDB2, blah, blah.
No? Hintay lang natin siya. And by default, meron tayong dalawang database na dito. Okay? And then sa loob niyan, walang laman. Okay, so wala. Zero siya. No? So by default, ito meron isa. Well, actually, di ko alam kung ano ito. So it's just temporary table lang naman. No? So anyway, gagawa tayo ng sarili nating database dito later on, no? Sa mga activities natin. Alright? So, that's it for the database. And ito, kung gusto niyo ng local, pwede niyo install yung MongoDB community server natin. Okay? So, ayan, may mga instruction naman dyan kung paano siya gagawin. Okay? Itong Postman, kahit hindi na natin gawin to guys. Okay? Skip niyo na itong Postman kasi gawin na lang natin simple yung pag-test ng ating API o yung backend natin. So, yan, during the course ng ating lesson, tuturo ko na lang sa inyo kung paano siya i-test ng mas easy. No? Pag Postman kasi parang feeling ko, overkill na siya sa case natin. No? Ginagamit kasi ito kapag halimbawa, kailangan mong i-document din yung endpoints niya. Kaya hindi naman natin na kailangan yun. So, I think, added ano lang siya, pad lang siya dun sa ating gagawin, no? Later on. So, pwede na lang i-skip to. Yung git bash naman, ito, actually guys, I encourage you, no, to install git bash or yung git natin via CLI. Kasi kung if you're using a GitHub desktop, okay lang naman yun. Pero mas maganda kung ang mga git command natin is manggagaling sa terminal, no? So, to install, nandito yung link natin po to install yung git bash. So, next nyo lang yung pag-install niyan. Okay lang yun, basic. And then, once na ma-install siya, you can use yung inyong terminal. And then, type nyo lang dito git -- version to check kung ano yung version ng git natin na installed. Okay? So, mga personal machine nyo, most probably meron na to. Or kung wala pa, install nyo na yung git bash. And then, sa lab natin, I think meron din naman. No? Kaya, magkaiba lang ng version siguro. Pero, like I said, yung version hindi naman siya nagmamatter. So long as may naka-install dyan, that's fine. Okay? Kasi lahat ng mga git command natin is via CLI. We're not using yung desktop, GitHub desktop. Kasi mas gusto ko masanay kayo sa command for the sake of, mas flexible siya at mas, ang tawag dito. For me, once na matutunan niyo yung Git via CLI, mas madali siya compared sa GitHub na by desktop. Okay? Kasi mas control mo yung parang galaw ng mga files, ano yung papasok, ano yung lalabas, no? If you're using CLI. Okay? So, tuturo ko naman siya along the way kung ano-ano yung mga command na kailangan nyo matutunan for Git. Okay? So, yun. So, yun lang naman. Install nyo lang tong Git and then, ito kahit hindi nyo nagawin yung setting up ng ating global, no? Kahit hindi nyo nagawin to. Kasi naturally, kung salibawa, if you're working on your own PC, most probably itong, yung global configuration is na-set up nyo na siya, no? If you're using Git before pa. Okay? Pero sa lab, I think naturally ma-override naman tong ating global, no? And ayun nga, if you're following yung instruction natin, no, every lesson, no, sa lab natin, itong global configuration kahit hindi na siya i-set up, no? Kasi nga, hindi naman din sa atin yung PC doon, no, pabago-bago. So, what's the point of global config? Okay? So, magbabago at mababago din yan each time na gagamitin nyo yung computer sa lab. So, wag na lang. Kahit wag na natin gawin to. Okay? Alright. So, yun lang naman sa setup ng environment, no? And, yeah, once na ma-set up nyo yun lahat, so I think we're ready to go na kung to code, no? And to create our first back-end and front-end application. Okay?